Isang fantasy movies na tinaguri ang pambata noong ika-2000 at itinuring pa ng isang British na babaeng manunulat bilang napakahalagang obra. Gamit ang kahangahangang visual effects mula sa parehong team, nabuhay ang mala-fantasy na mundo na sa pangarap ng lahat noong kabataan, isang obra na itinuturing na halos hindi na malalagpasan. Naganap ang kwento noong World War II. Dahil sa digmaan, ipinadala ng ina ang apat na magkakapatid sa probinsya para magtago. Mabigat ang loob nila habang sumasakay sa tren papunta sa tahimik na lugar na kabaligtaran ng magulong lungsod. Pagdating, agad silang nanirahan sa bahay ng isang matandang propesor. Ngunit tuwing naiisip nila ang ama nilang nasa digmaan at ang inang naghihintay sa bahay, lalo silang nababalot ng lungkot at kaba sa hinaharap. Para gumaan ang pakiramdam, nagmungkahi ang bunsong si Lucy na maglaro ng taguan. Sa simpleng larong ito, nagsimula ang kanilang mahiwagang paglalakbay. Nagsimulang magtago ang apat na bata sa lumang bahay. Ngunit nang buksan ni Lucy ang lumang pinto, napansin niyang sobrang tahimik ang lugar, halos nakakatakot. May mga kakaibang tunog siyang naririnig mula sa labas. Sa loob ng silid, may nakatakip na puting tela na tila napaka-misteryoso. Dahan-dahan niya itong nilapitan at hinila at doon niya natuklasan ang isang malaking aparador na may sinaunang anyo. Una, iniisip ni Lucy na magandang taguan ito pero pagpasok niya, napansin niyang sobrang laki at kakaiba ang loob. Habang umatras siya, may nahawakan siyang malamig at biglang kumalat ang lamig sa buong katawan niya, senyales na may iba pang misteryong naghihintay sa loob. Pagtabi niya ng mga sanga ng puno, tumambad ang isang napakagandang mundong nababalot ng yelo at nyebe na may mga snow na patuloy na bumabagsak. Dahan-dahan siyang pumasok sa nagyayelong kagubatan at ramdam niya ang lamig sa kanyang balat, patunay na wala na siya sa dati niyang lugar. Ngunit biglang may isang aninong sumulpot. Napansin ni Lucy na tila takot sa kanya ang nilalang kaya naglakas loob siyang lumapit. Doon niya nakita na may tenga at paa ito ng kambing. Ipinakilala nito ang sarili bilang Tomness, isang kalahating kambing. Nang malaman nitong tao si Lucy, kitang-kita ang gulat sa mukha nito dahil sa mundong iyon ay wala talagang tao, alamat lang sila. Pagkatapos sinabi niya kay Lucy na ang mahiwagang lupain ay tinatawag na Narnia at ang lahat ng lugar na nababalot ng yelo ay sakop ng White Witch. Kung sino man ang White Witch, hindi niya lubos na alam. Habang nag-uusap sila, naging magkaibigan sina Lucy at Tomness. Inimbitahan siya ni Tomness sa kanyang tahanan at doon siya pinainom ng mainit na inumin. Pero pagkatapos noon, bigla na lang nawala ng malay si Lucy. Nang magising si Lucy, parang walang nangyari habang si Tomness ay umiiyak. Nang tanungin niya ito, nalaman niyang matagal nang nagbigay ng utos ang White Witch na kapag may makitang tao, dapat itong dalhin sa kanya. Pero sa huling sandali, si Tomness ay nakonsensya at piniling suwayin ang utos ng White Witch. Kaya't nagdesisyon siyang tulungan si Lucy at ligtas itong ibalik sa kanyang mundo. Pagbalik ni Lucy, ikinwento niya agad ang lahat sa kanyang mga kapatid, ngunit pinagtawanan lang siya ng mga ito. Inisip ng mga kapatid ni Lucy na imahinasyon lang ito. Para patunayan na totoo ang sinasabi niya, muling pumasok si Lucy sa aparador. Sa pagkakataong ito, sumunod ang kanyang kapatid na si Edmund at napunta rin sa mundo ng Narnia. Pagdating roon, wala pa siyang alam at agad niyang nakasalubong ang White Witch. Akala niya ay mabait ito dahil pinainom siya ng mainit na inumin at binigyan ng pagkain. Habang nalilito si Edmund, pinaniwala siya ng White Witch at nagsimulang manipulahin siya gamit ang matatamis na salita. Sinabi ng White Witch na kung madadala niya ang tatlo pa niyang kapatid, gagawin siyang prinsipe. Pagkatapos umalis na ang White Witch. Di nagtagal, nagkita ang magkapatid at bumalik sa kanilang mundo. Ikinwento ni Lucy ang tungkol sa mahiwagang mundo. Upang makasiguro, sabay-sabay na pumasok ang apat sa aparador. Namangha ang kuya at ate sa kanilang nakita, isang mundong nakatago sa aparador. Pagkatapos iminungkahi ni Lucy na puntahan nila ang bahay ng kalahating kambing na si Tomness. Nang marinig ito, bumalik si Peter at kumuha ng mga fur coat para isuot ng lahat. Ngunit pagdating nila sa bahay ni Tomness, nakita nilang sira na ito. Lumabas na nalaman ng White Witch ang pagtulong ni Tomness sa tao kaya nahuli na siya. Dahil dito, naisip ni Peter na bawal ang tao sa mundong iyon at mas mabuting umuwi na sila. Pero nagpumilit si Lucy na iligtas ang kaibigan niyang si Tomness. Sa sandaling iyon, napansin nilang parang tinatawag sila ng mga ibon sa labas. Lumabas sila ng bahay na may pag-aalinlangan. Biglang may narinig silang kakaibang ingay sa paligid kaya lalo silang kinabahan. Maya-maya may isang malaking beaver na biglang sumulpat kaya nakahinga sila ng maluwag. Alam ng beaver ang tungkol kay Lucy at sa kalahating kambing kaya inalok silang sumama muna sa kanya sa isang ligtas na lugar. Dinala sila sa kanyang tahanan. If I find you've been out with Badger again, Pagkakita ng mag-asawang beaver sa apat, nagpakita sila ng respeto at pinatuloy ang mga ito sa bahay.
Ikinwento nila ang lahat at sinabi na may sinaunang kasulatan sa Narnia na kapag bumalik ang hari na si Aslan. Kapag dumating iyon, makakasama niya ang apat na magkapatid upang pabagsakin ang madilim na pamumuno ng White Witch. Ngayon, unang beses lumitaw ang mga tao, 2 lalaki at 2 babae, kaya pinaniniwala ang bumalik na rin si Aslan, isa pang makapangyarihang pinuno. Ibig sabihin, ang apat na bata ang tinutukoy sa propesya para pabagsakin ang kanyang pamumuno. Nang marinig ng apat na magkakapatid na kailangan nilang labanan ang White Witch, nakaramdam sila ng takot. Kahit na wala silang koneksyon sa mundong iyon pero kailangan nilang makipaglaban para dito, bigla nilang napansin na nawawala si Edmund. Nang marinig niya ang tungkol sa paglaban ni Aslan laban sa White Witch, naisip niyang isumbong kay White Witch dahil turing niya rito ay parang mabait na ina. Ngunit nang malaman ito ng White Witch, ipinakita niya ang tunay niyang intensyon, ipinakulong si Edmund at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin ang natitirang magkakapatid. Samantala, si Peter at ang iba ay nagpasya na humingi ng tulong kay Mr. Beaver para mahanap si Edmund. Ngunit bumalik sila sa bahay para mag-impake. Pinalibutan ng mga wolf ang lugar. Buti na lang, may lihim na lagusan sa bahay kaya nakatakas sila. Pagpasok ng mga wolf, wala na silang nadatnan. Ngunit ang mga wolf ay hindi agad sumusuko. Mabilis nilang nasundan ang bakas at natunton ang dinaanan ng tumatakas. Samantala, nakatakas na ang grupo at naisara ang lagusan. Biglang may sumulpat na isang fox pero mabuti na lang ay kakampi ito ni Aslan. Pinayuhan silang umakyat sa puno habang siya ang magpapalayo sa mga kalaban. Nasugatan man siya, naiiligaw niya ang mga humahabol. Dahil dito, pansamantalang nakaligtas ang grupo. Ikinwento rin ng fox na bihag si Edmund kaya para mailigtas siya kailangan nila ang tulong ni Aslan. Samantala, naunawaan na rin ni Edmund na naloko siya ng White Witch. Dito, nakita ni Edmund si Tomness na nakakulong din sa bilangguan. Pero bago pa sila makapag-usap, agad silang dinala. Sa harap niya, nakita ni Edmund kung paano ginawang bato si Tomness, ito pala ang parusa ng White Witch. Ginawa rin siyang bihag para hindi makasama ang kanyang mga kapatid kay Aslan. Samantala, sa daan, nakasalubong ni na Peter si Father Christmas. Sinabi nito na dahil sa pagdating nila at pagbabalik ni Aslan, unti-unti nang nawawala ang kapangyarihan ng White Witch, kaya muli siyang nakabalik sa kalupaan. Binigyan ni Father Christmas ang magkakapatid ng mga regalo kay Lucy, isang mahiwagang lunas at dagger, at sa ate, isang palaso na sandata at isang mahiwagang whistle na pantawag ng tulong. Binigyan ng kuya ng espada at panangga. Pagkatapos nagtungo sila sa mapanganib na lugar ang nagyayelong talon. Kapag nalampasan nila ito, makikita na nila si Aslan. Habang maingat silang tumatawid, naabutan sila ng mga kalaban at hinuli si Mr. Beaver bilang panakot. Pero tumanggi siyang sumuko. Alam ni Peter na mahina siya laban sa kanila, kaya sa huling sandali, isinaksak niya ang espada sa yelo at biglang nabasag ito, dahilan para makatakas sila. Ipinapahiwatig nito na malapit na silang makawala sa kapangyarihan ng White Witch. Nang habulin sila nito, huli na ang lahat kaya ibinuhos niya ang galit kay Edmund at sa fox. Ngunit hindi siya sumuko at patuloy ang paghabol ng kanyang hukbo. Samantala, matapos ang mahirap na paglalakbay, nakarating sina Peter sa kampo ni Aslan at namangha sa iba't ibang uri ng mandirigma roon. Pinagmasdan din sila ng mga mandirigma dahil sila ang inaasahang magiging mga pinuno laban sa kasamaan. Ang hukbong ito ay binubuo ng mga taga-Narnia na pinahirapan ng White Witch, iba't ibang lahi pero nagkaisa sa iisang layunin. Paglabas ni Aslan, dama ang kanyang pagiging hari at agad siyang hinangaan ng lahat. Masaya siya sa pagdating ng mga bata, ngunit napansin niyang may kulang, wala si Edmund. Gayunpaman, naniniwala si Aslan na hindi magkakamali ang propesya at baka bahagi lang ito ng tadhana. Pagkatapos, isinama ni Aslan si Peter sa isang burol kung saan tanaw ang malayong lugar ng koronasyon. Sinabi niya na kapag nailigtas si Edmund at natalo ang White Witch, doon sila magiging mga hari ng Narnia. Ngunit naguluhan si Peter sa bigat ng responsibilidad. Habang kinakausap siya ni Aslan, sina Susan at Lucy naman ay biglang inatake ng mga kalaban sa malayo. Nang marinig ni Peter ang ingay, agad siyang tumakbo at nakita ang magkapatid na ligtas sa puno. Inarap niya ang kalaban gamit ang espada. Pinigilan ni Aslan ang tutulong sana dahil naniniwala siyang kaya ito ni Peter bilang magiging hari. Kahit natatakot, nilabanan ni Peter ang takot at napatay ang kalaban. Samantala, sadyang pinakawalan ni Aslan ang isang lobo para sundan ito at matunten kung saan nakakulong si Edmund. Umanga si Aslan kay Peter dahil sa tapang, kakayanin na niya ang iba pa. Sa gabi, nasundan ng sentor ang kalaban at nailigtas si Edmund mula sa bantay na duwende. Nalaman ito ng White Witch pero hinayaan lang niya.
Nang magsama muli ang magkakapatid, hindi nila sinisi si Edmund dahil alam nilang nalinlang lang siya. Di nagtagal, dumating ang White Witch sa kampo ni Aslan. Kahit galit ang mga mandirigma, walang gumalaw, habang kalmadong pinagmamasdan ni Aslan ang kanyang balak. Hindi inaasahan na inilabas ng White Witch ang sinaunang batas ng Narnia na ang taksil ay kailangang mamatay. Ito raw ay batas na hindi pwedeng labagin kung hindi ay paparusahan ang buong mundo. Si Edmund ang tinutukoy nito. Walang nagawa si Aslan kundi kausapin ang White Witch ng pribado. Paglabas nito, hindi na niya hiniling si Edmund kaya tumaas ang moral ng hukbo at inakala nilang nanag si Aslan. Ngunit hindi nila alam may kapalit itong napakasakit na sakripisyo. Nang gabing iyon palihim na sumunod sina Lucy at Susan. Palihim na umalis si Aslan at pumunta sa kampo ng White Witch. Doon nalaman na ang kapalit ng buhay ni Edmund ay ang sarili niyang sakripisyo. Nang makita ng White Witch na hindi lalaban si Aslan, pinahiya siya ng kanyang mga tauhan. Tinanggal ang kanyang balahibo at pinagtawanan siya. Pinagtatawanan pa siya ng White Witch dahil handa siyang mamatay para sa isang tao. Sa huli, itinaas ng White Witch ang kutsilyo at sinaksak si Aslan at sa sandaling iyon, nawala ang pinakamalaking banta laban sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga bata pero mas komplikado ang sitwasyon kaysa inaakala niya. Sa panahong iyon, nakatanggap sina Peter at Edmund ng balita mula sa mga engkanto na si Aslan ay patay na. Nagulat sila ngunit nagpasya pa rin silang pamunuan ang hukbo ni Aslan upang ipaglaban ang kapayapaan sa Narnia. Ngunit bago ang huling labanan, dumating ang masamang balita, doble ang dami ng hukbo ng White Witch kumpara sa kanila. Kasabay nito, ang buong hukbo ng White Witch na iba't ibang makapangyarihang lahi. Maging higanti man o halimaw, lahat sila ay mabibigat na kalaban. Ang White Witch ay kahanga-hanga rin hinihila ng 4 na puting oso at hawak ang mahiwagang tungkod tila siguradong mananalo. Ngunit hindi rin umatras si Peter. Pinangunahan niya ang hukbo at tumaas ang kanilang tapang. Biglang umatake ang kanilang puwersa mula sa himpapawid at tinamaan ang hukbo ng White Witch. Pero hindi rin nagpahuli ang kalaban at agad na gumanti ang kanilang mga tauhan. Agad nagutos si Peter na tumulong. Nagkatinginan sila ng general, saka itinaas ni Peter ang espada at sumugod sakay ng kabayo, habang ang kanyang hukbo ay sumunod din. Nagbanggaan ang dalawang panig at sa unang sagupaan ay nagkaroon ng kalamangan ang kampo ni Peter. Nang susugod na ang White Witch, isang ibon ng apoy ang bumaba at hineronggan ang kanyang hukbo. Ngunit dahil sa kanyang makapangyarihang mahika, madali niyang naapula ang apoy at unti-unting lumalapit muli ang kanyang mga puwersa. Nakapaghanda sila ng ambush at nagulat ang hukbo ng White Witch. Pero biglang tinamaan ng palaso ang sinasakyan ni Peter. Agad na bumalik ang centaur kasama ang mga rhino at isinugol ang sarili para bigyan ng oras si Peter na makatakas. Sa huli, bumagsak ang mga rhino sa gitna ng kalaban. Handang isugol ng pinunong centaur ang lahat at sumugod para patumbahin ang White Witch. Ngunit kahit anong tapang, wala pa rin siyang laban sa malakas na mahika nito at siya'y naging bato. Isa-isa ring nasa sakripisyo ang mga mandirigma at tila siguradong matatalo na sila. Pero hindi nila alam, sa kabilang panig, sina Lucy at Susan ay nagluluksa kay Aslan. Ang kanilang mga luha ay nagising ang sinaunang mahika ng stone table. Habang paalis na sila, biglang nabasag ang stone table. Sa liwanag ng araw, lumitaw si Aslan, buhay muli. Sinabi niyang dahil sa kanyang sakripisyo para kay Edmund at sa tapat na luha ng dalawa, nagising ang sinaunang mahika kaya siya nabuhay muli. Isinama ni Aslan ang dalawa at pinasakay sa kanyang likod. Dahil kritikal na ang labanan, agad silang pumunta sa palasyo ng White Witch upang iligtas ang mga mandirigmang ginawang bato. Sa isang hininga lang, nabasag ang sumpa at nabuhay muli ang lahat. Samantala, papalapit na sa huling yugto ang digmaan. Pinamunuan ng White Witch ang kanyang hukbo ng buong lakas at hanggat hindi siya natatalo, hindi matatapos ang laban. Doon, nakaisip si Edmund ng paraan. Napagtanto ni Edmund na kapag nasira ang mahiwagang tungkod ng White Witch, may pag-asa pa silang manalo. Sa kanyang pag-atake, nabasag ang tungkod pero kapalit nito ay malubha siyang nasugatan. Galit na galit si Peter at sumugod laban sa White Witch ngunit kahit wala na itong tungkod, napakalakas pa rin niya. Sa tamang sandali, dumating si Aslan kasama ang mga kakampi at nabaligtad ang laban. Sa huli, mabilis na natalo ni Aslan ang White Witch. Natapos ang digmaan sa pagdating ni Aslan. Ginamo si Edmund gamit ang mahiwagang lunas at agad siyang gumaling. Pagkatapos ng laban, nagdiwang ang buong Narnia, sumasayaw ang mga nilalang at umaalingaw-ngaw ang tunog ng bagong simula. Sa huli, kinoronahan ang 4 na magkakapatid bilang mga hari at reyna. Ipinasa sa kanila ang mga korona at isa-isang kinoronahan ang magkakapatid. Umalis si Aslan upang tahakin ang sarili niyang landas habang pinamunuan ng 4 ang Narnia at nagdala ng mahabang panahon ng kapayapaan.
Lumipas ang mga taon at sila'y lumaki na hanggang sa isang araw, may napansin silang kakaibang ilaw na agad pumukaw sa kanilang pansin. Parang may gumagabay sa kanila pabalik sa kanilang mundo. Unti-unting bumalik ang mga alaalang matagal nang nakalimutan. Tinahak nila ang daang halos natabunan na ng damo, at pagdating sa dulo, biglang nagbago ang paligid, bumalik sila sa dati nilang anyo bago mapunta sa Narnia. Paglabas nila mula sa aparador, agad nilang nakasalubong ang mabait na matandang propesor. Dito nagtatapos ang kwento. Kung ang ibang mundo ay totoo man o hindi, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ito ay isang magandang paglalakbay na naging bahagi ng bawat kabataan, isang mahiwagang karanasan at alaala ng pagkabata.